dahil laging nilulubog ito eh. Kaya mga pati puno ng buko makikita ninyo, oh, mga nagsipag ano na, namatay na. Dinadaing. Binebenta nyo rin po ano? Magkano isang kilo ng tuyo? At hello, welcome back mga ka-adventure. It's me again, Francie. At welcome sa ating channel, Francie Adventure. At ngayon ay nandito tayo sa may Barangay Perez, ano? Dito sa may Bulacan, Bulacan. Di bali yan na yung pinaka-arko ng Barangay Perez. At ngayong araw na to ay mag-update tayo dito sa ginagawang tulay sa may Tawiran. Di bali mahigit 5 buwan na rin mula nung in-update natin yung tulay na yon. At ngayon babalikan natin para mabigyan ko kayo ng update na kung ano yung mga nadagdag ngayon, kung ano yung development, tsaka yung progress ng ginagawang tulay. At yun ang sisilipin natin, ano. Tsaka atin ding sisilipin yung ginagawang daan doon na magdudugtong doon sa may bagong airport dito sa New Bulacan International Airport. Tingnan natin kung makakapasok tayo roon. At kung papapasukin tayo, i-share natin sa inyo yung video. Kaya tara. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. At tara, let's, huwag na natin patagalin ito. Pupunta tayo ngayon doon sa Tawiran. Dito yun sa may ano, Barangay Taliptip. Kaya doon tayo pupunta. Pero meron muna ako ipapakikita sa inyo na isang ano dito, no, sa isang lugar dito sa Barangay Perez. Kaya tara, let's go. Ayan, papasok na tayo to sa pinaka-arko dito. Meron lang ako gustong ipakita sa inyo dito. Ayan, dito yung di bali dito rin yung may ano eh. Yan yung lugar na yan sa unahan. Yan yung ginagawang Bulacan International Airport. Mukhang nag-high tide ah. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang kalagayan dito sa parte ng Barangay Perez. Sira-sira ang daan. Ayan, daming ano, daming dampalit na halaman. Yan yung ginagawang ano, yung ginagawang atsara. Ito ang kalagayan dito sa may Barangay Perez. Uy, bagong gawa yung daan dito. Ito, private property, no trespassing. Mukhang wala nang ano dyan ha. Punta pa tayo doon. Nasimentohan na pala tong kalsada na to. Last time na nagpunta ako dito, siguro mga 2 years ago, hindi pa ganito. Ang laki na itanas ng daan. Isa rin kasi ito sa mga nilulubog na lugar eh. Di bali yan, dati yung nakikita nyong mga tubig na yan, halos mga bukid yan dati. Puro bukid. Yan o, puro mga nakakuha na rin sa tubig yung ibang bahay. Oh, private property, no trespassing. Ang daming ano ng ano rito, yung mga mga retaso. Kung nakikita niyo yung mga tsinelas, no, yung mga stepin, yan no, mga pinagretasuhan, mga pinagtabasan. Ang dami. Tunito nilada ng ano yan. Iba nga dito, ginagawa na nilang pambakod, oh. Oh. Yun, may nakikita ko mga nangingisda roon. So, pwede kayong mangisda rito. Kung malapit lang kayo rito, pwede kayong manghuli ng isda. At gusto ko lang ipakita sa inyo to mga ka-adventure, yung kalagayan ng lugar dito. Pero hindi na tayo masyado magtatagal. Yan.
dito. Ayan. Ayan, yung bahay, wala na, abandonado na. Ay, may nangunguha pa ng ano doon, oh, nanguhuli ng isda. Maraming isda rito eh. Kaya pwede kayong manghuli rito. Ayan, oh. Oh. Tsaka gusto ko lang din ibahagi sa inyo na yung nakikita nyo yan, magmula doon, yan, ang pagkakaalam ko, nabili na yan ng San Miguel ni Ramon Ang. Kaya dito, ewan ko lang kung hanggang saan, pero itong kabuuan na to, yan, nabili pa to. Kaya meron pang pinaplano rito eh. Bukod dyan sa international airport na yan, baka maging extension ito. Yan ang pagkakaalam ko dyan. Kasi dati, may nakausap akong lokal dito, residente, na yung iba, umaalis na dyan kasi nga, nabayaran na sila dahil nabili na to. Kaya ito, malamang ito, magkaroon uli ng reclamation na project dito balang araw kapag natapos na yung ginagawang airport na yan. Di bali, yun na yun, yung malayo sa malayo na yun na nakikita ninyo, yun na yung Bulacan International Airport. Yan, yung buong tubig na yan, nakikita nyo. Ito, lahat yan, pag-aari ni Sir Ramon Ang. Yan, gusto ko lang ibahagi sa inyo para sa mga viewers natin na hindi pa alam yung sitwasyon dito. Sarap lang ng hangin dito, oh. Ang sarap ng simoy ng hangin, amoy dagat. Ayan, doon pa. Kaya marami kayong makikita rito mga bahay na wala nang mga nakatira. Katulad nun, yun, yung bahay na yun. Ayan, oh. Wala nang nakatira. Ayan, hanggang doon pa yan dun eh. Pag dumiretso kayo dyan, merong palabas yan doon sa kabila. Hindi ko lang alam kung makakadaan pa kasi kung hindi pa lubog. Laging nilulubog ito eh. Kaya mga pati puno ng buko makikita ninyo, mga nagsipag ano na, namatay na. Di na makasurvive sa tubig alat. Dagat na kasi dyan yan eh, dagat na. Kaya alam nyo naman, pagka tubig alat talaga, eh hindi kaya nga ng halaman dyan. Tsaka yung mga puno na mabuhay. Yan, oh, daming dampalit, oh. Oh, ito. Pagka kinain nyo siya, linisin nyo, sasalad nyo, lagyan nyo na suka, tapos asukal, bawang, sibuyas. Sarap na ito eh. Nasubukan ko na rin kumain yan eh. Subukan ko na rin. Masarap siya kasi nga may pagkamaalat siya. May pagkamaalat. At babalik na tayo doon sa pinanggalingan natin para i-update ko kayo doon sa Tawiran Bridge. Sinare ko lang sa inyo to dito, no? At nagbigay lang ako ng konting nalalaman ko dito sa lugar na to. Hindi lang pala dito sa Barangay Perez, no? Pati hanggang doon yun. Yung sinasabi kong nabili na ni Ramon Ang. Yan, hanggang dyan. Yan, mahaba yan. Hindi ko lang sure kung kasing haba rin ng International Airport yung nakuha niya rito. Pero yan, halos yan doon. Marami yan. Mahaba itong lugar na to eh. Mga dating bukid din yan. Ngayon, puro tubig na.
Ayan, no? Kita nyo, no? Yung kalagayan dito, oh, ng lugar. Ayan ang itsura dito. Palis na tayo. Palabas na tayo mga ka-adventure. Doon sa ating pinasukan kanina sa may arko. Gara ng kalagayan din dito, no? Swerte pa to kaysa doon sa napunta natin sa may Kalumpit. Yun, itong lugar doon talagang hindi na tayo makadaan doon eh. May isang lugar tayo na hindi na tayo nakadiretso doon sa ano, dahil lubog na sa tubig. May tindahan pa rito. Yan ang itsura rito, diba? Mabuti na lang nagawa tong daan dito, nataasan, para kahit paano nakakadaan pa yung mga residente rito palabas ng main road. Ang problema naman, yung main road, yun naman ang mababa, ito mataas. Kaya pagka bagyuhan din, hindi ka rin makakadaan doon sa main road. Mababa din kasi yung main road. Mas mataas tong bagong dinadaanan natin ngayon, na daan. Dami pa mga kabahayan din dito nakalubog sa tubig. Hala, kailangan na rin natin magpalit ng shock absorber ni Aaron. Matigas na rin. 3 taon ko na rin gamit yung shock absorber ni Aaron. Yan, dito, ito na yung palabas. Yan na yung arko. Daming kawayan, no? Yan, ito na yung main road. Yan na yung palabas ng papuntang Malolos, Bulacan. Nandito na tayo sa Barangay Perez. Ito, itong dinadaanan natin na to, nilulubog ito pag panahon ng bagyo. Hindi pa nga natapos yung daan na yan eh, hindi na dugtong. Dapat yan, nagtuloy-tuloy na yan hanggang doon sa may yung pinagputulan ng daan, kung saan yung mababa. Dito sa kanan, ito na yung paaralan ng Barangay Perez, Jose L. Perez Memorial School. Tapos sa katabi naman, ito yung Barangay Hall ng Perez. Ang mayor pala dito si Berhel Meneses. Ito na yung ilog. Mukhang high tide. Sana makadaan tayo. Yun, doon tayo pumasok kanina. Yan ang itsura. Mukhang high tide ah. At andito na tayo ngayon sa Barangay Taliptip. Yan, yung pagtawid ng tulay, ito na itong Barangay Taliptip. Welcome, Barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan. Dito sa dinadaanan natin, medyo okay pa tong lugar na to. Yung mga residente dito, medyo safe pa sila sa tubig kapag panahon ng bagyo. Mataas-taas ng konti ito eh. Ang problema lang, hindi rin sila makakalabas kasi yung doon sa may Barangay Mambog, medyo nilulubog din ng tubig yun. Tapos dito, yung papunta naman ng Obando, Bulacan, lubog na rin sa tubig. Tubig dagat. Ito, ipakita ko na to sa inyo minsan sa nakaraang vlog ko. Ito yung simbahan na to. Lagi akong napapahinto rito eh. Ayan, napakalit ng simbahan na yan eh. Guro, kung magse-sermon dyan si pare at merong misa, guro, pinakamarami nang makakapasok dyan, mga 20.
Napakatahimik ng lugar ng Barangay Taliptip. Time check, it's now 10:41 na, no? At ngayon ay araw ng Martes, May 26, 2026. Ayan, mag-update lang ako sa inyo mga ka-adventure. Kaya natin babalikan ito kasi naumpisahan ko na, para at least makapagbigay ako ng tuloy-tuloy na update, ano, sa ginagawang tulay rito sa Tawiran. Hindi tinatawag na Tawiran yun eh, kasi yun yung papunta na doon sa ano, Obando, Bulacan. Kaya ano na to eh, parang napabayaan na tong lugar na to dahil nga lagi ng lubog. Ayun, no, mukhang high tide. Ayun. Yun, no. Marami pa rin dumadaan dito, lalo na kapag ganitong season, dahil ito isa sa mga pinaka shortcut na daan, ano, pagkagaling ka ng Manila at gusto mong pumunta ng Bulacan, Pampanga, dito sa papuntang north, isa to sa mga pinaka mabilis na daan, itong daan na to ng Bulacan. Ito na yung ano rito, yung mga barge na diyang ginagamit yata yan sa Bulacan International Airport. Ayan, no? New Manila International Airport Land Development Project of San Miguel, Bulacan. Daming badge niyan. Baka pag-aari din ni ano yan, San Miguel. Ito lang ang pinapanalangin ko rito, itong daan na to. Sana maidugtong, magtuloy. Kasi ang baba dito sa dinaanan natin, tapos dito ang taas, oh. Para kahit na panahon ng tag-ulan, makakadaan ng maayos yung mga, lalo na mga motorista, no. Pero sana magtuloy-tuloy yung gawa na yan dahil nga dito sa ginagawang international airport na to ng Bulacan. Kasi isa to sa mga magiging access road eh, itong daan na to. Kaya dapat ito ma-develop din. Kasi anin mo naman yung airport, kung hindi naman din makakatawid yung mga pasahero nila papunta doon sa airport galing dito dahil lubog sa tubig. May mga nagdadaing pa, oh. Ay. Anong isda po yan? Tilapia. Dinadaing. Binebenta nyo rin po, ano? Magkano isang kilo ng tuyo? Wala po na tuyo na, per pack lang po eh. Per pack? Ayan, no, sarap niya, no? Pipirito sana sa sinangag tsaka almusal. May ternong kape. Ayan ang pinagkakakitaan nila dito. Yung mga ibang nakatira dito na residente. Ito, yan, oh. 'Di ba? Kakapraso lang tong daan na to na tinaasan. Dapat dinerecho na to hanggang doon sa tulay. At palabas na tayo sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Tatawid na tayo ng Barangay Ubihan. Kung napanood niyo yung last update ko dito noong 2025, last year, mga December yon, New Year's Eve, New Year's Eve. Yan, nagpunta ako diyan. Memorable sa akin dito eh. Yan, sa mismong loob ng Barangay Ubihan na yan. Kaya hindi mo na ako mapapasok diyan. Pero shoutout sa mga residente diyan, ano, na makakapanood nito. Nagkaroon lang ako ng encounter diyan sa isang lokal eh, na napagbantaan pa ako eh. Kaya may ginagawa kasing daan dyan na magdudugtong doon sa Marilao, Bulacan. At ito na, malapit na tayo dito sa ginagawang tulay ng Tawiran. At ayan, ngayon may gumagawa rito. Mukhang magbabound sila ngayon ng ano, yan, panghaligi. May mga gumagawa ngayong araw na to. At passable pa rin naman, ano, para sa mga nagbabalik na dumaan. Passable pa rin ngayon. Maraming sasakyan ang dumadaan dito. Open ang tulay para sa public transportation.
At malaki na rin yung progress ng ginagawa rito. Pinoporma na pala para mabuhusan yung pinakadaan sa taas. Yan yung magiging flyover. Yan may mga pang pa rito, pang drilling. Ayan. Yan, kita nyo yan yan yung pan drilling para dito sa poste. Yan. 1, 2, 3, 4. Apat na horizontal beam yung tapos dito pa 4 uli. Nabusan na pala yung poste. Ayan. Nabusan na yung poste. Ayan, makikita ninyo may mga dumadaan tumatawid dito. Tsaka kita mo naman yung yung bakal nung lumang poste lumang tulay. Talagang panahon pa ng World War yan, yung mga bakal na yan. Mas matitibay yung mga bakal talaga noon kumpara ngayon Uy, gumagalaw Pag may dumadaan palang truck, talagang mahina na yung integrity ng lumang tulay. Yan may dumadaan truck pero mararamdaman nyo yung pagyanig ng tulay. Parang lumilindol. Parang intensity 4 pag may dumadaan na truck, ganun kalakas. At yan ang mga update na may bibigay ko sa inyo ngayon ngayong May 26, 2026, araw ng Tuesday. May mga continuous naman yung ng development ng project na itong tulay dito sa Tawiran. Ang laki ng poste na yan lapad yan, siguradong matibay ito, napakalaki. Yan yung dinadaanan ng mga motor na yan. Yan na yung papuntang Manila. Kaya napaka-importante ng tulay na to. Tapos ito naman sa ibabaw na makikita ninyo sa kaliwang part ng tulay, mukhang nabuhusan ng lahat Ang ginagawa na lang doon sa kabilang dulo, nagpoporma na lang sila para sa pinaka-walling nung magiging landing ng tulay. Ayan, nabuhusan na lahat natapos na. Ayan na, dyan na yung landing. Ito, nagpoporma na sila dyan ng pinaka-walling. Nagbabaw na rin sila ng mga bakal. Meron na rin tayo mga napapansin na mga yan, pinaka railing. Yan yung mga nakatayo sa pinakagilid ng tulay. Yung railing na yan, pinaka bakod, yung barrier, meron na rin nakatayo. Yan, nagawa na. Halos kompleto na rin pala yung barrier sa right side. Ayan kompleto na rin. Nagawa na. At least maganda naman yan, nasasabay sa pagkaka-construction ng tulay para wala nang babalikan na trabaho. At makikita nyo naman busy yung ibang mga motorista na tumatawid. Yan ang itsura ngayon ng dito, yung tulay dito sa may barangay Taliptip.
At yan mga ka-adventure, magtutuloy na tayo doon sa sinasabi ko na ginagawang daan papunta doon sa New Bulacan International Airport. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung sitwasyon dito sa mismong site. Yan na pala dito, naglalatagan na pala ng ano doon, no? Forma, no? Yun, no? At dito, nabuhusan na rin pala hanggang dito yung tulay. Tinatambakan na nila para tong sa pinaka-landing. Ayan, pupunta na tayo dito ngayon sa malapit lang naman eh. Uy, bagong gawa na pala tong Barangay Tawiran, no? Ayan, no? Meron na sila ditong ano, pinaka-plaza tsaka covered court. Ganda na, dinedevelop na pala. Tapos ito yung bagong gawang Obando Health Center. Ayos. Talagang pinaghahandaan na nila para pag nag-open itong Bulacan International Airport, fully developed na rin itong Bulacan, no, sa Obando. At meron pa rito ano, bagong tayong multipurpose building. Ito dump site. Ito yung sinasabi kong dump site dito mga ka-adventure. At ito yung daan dito sa ginagawang daan papuntang New Bulacan International Airport. At bawal na nga pumasok, ano, may nakalagay doon, ano, no trespassing. Ito sa kaliwa, oh, makikita nyo na itong horizontal beam, bagong molde. Oh. Bawal na pong pumasok dito. Yan na nga. May mga barracks ng mga ano nito, manggagawa. Ayan, oh. Bawal na pong pumasok. Private property. At least nakuhanan ko ng drone shot, ano, mga ka-adventure. Napakita ko sa inyo na mahaba-haba na rin pala yung natatambak doon na daan papunta na ng New Bulacan International Airport. Yung ibang ano dito, flood control na ginawa, oh, sisira na rin pala, oh. Yung ibang ano, nakatagilid na. Pero may bakal naman yan. Yan, merong metal sheet pile na nakabaon dyan. Dito lang sa kabilang side, ito, katulad nito, nadudurog na to. Nasimentuhan lang pala ito. Hindi kasi natambakan yan eh, ng lupa, yung gitna. Kaya ito, parang mahina ang ano yan. Mahina tuloy yung suporta. Dapat yan natambakan natin. Tara, labas na tayo rito. Yan, ito naman yung waste management facility rito sa Obando, Bulacan. Tayong basura, oh. Ang baho, grabe. Dapat yung ano diyan magkaroon ng recycling plant para yung mga ibang basura na hindi nabubulok nare-recycle. Grabe. Ang baho. Baligtad ng sikmura. At ayan mga ka-adventure, kung nagustuhan nyo yung update ko at nakarating kayo hanggang dito sa parte ng video na to, paki-like naman po, isang like naman dyan sa mga viewers natin na napaka-solid. Maraming salamat po. Napakasarap ng hangin dito, oh. Sarap ng hangin. Ito na yung papuntang Manila, bound to Manila, itong daan na to. Ayan, sa Obando, Bulacan. At doon yung MacArthur Highway. At maraming salamat mga ka-adventure sa pagsama sa ating pag-update dito sa Tawiran Bridge na matatagpuan sa Bulacan, Bulacan. At always remember, ride safe, stay safe, and be safe. Maraming salamat po sa napaka-solid ninyong suporta. See you in our next update. See you in our next adventure. Francie Adventure signing out.